Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa umaga ito. Ngayon po ay September 25, araw ng Miyerkules or Wednesday. So isang mapagpalang umaga po sa lahat at magkasama po muli tayo dito sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito naman po sa DWLB BBS FM 91.9. Ito po ang iyong lingkod, John Mark Francis po ng Youth Vita Mission and Naga Grace Presbyterian Church. So isang pagpalang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig na talagang maagang gumigising para lamang po makapanood, makinig at makasubaybay sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Ano po, sa araw-araw na programa natin dito sa Biyaya sa Pagkaaga. Maraming salamat po sa lahat ng subaybay natin every morning gumigising talaga para lang makinig or makapanood man. So isang mapagpalang umaga po sa lahat at sa mga kamanggagawa natin sa mga sa AMNI, mga AMNI pastors. Good morning po sa lahat. Praying and hoping po na tayo ay laging nasa mabuting kalagayan physically at of course yung ating spiritual na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat, sa bawat isang kamanggagawa natin sa AMNI, especially po kay Pastor Luis na siyang nag-a-ask sa atin or nag-assign sa atin para po share sa atin dito sa Biyaya sa Pagkaaga. Again, this is our privilege para makapag-share sa loob ng kalahating oras every morning. So isang mapagpalang umaga po sa iyo, Pastor Luis, at sa lahat ng mga kamanggagawa po natin sa AMNI at of course sa lahat ng mga churches natin dito sa Naga City, within Camarines Sur, at sa lahat ng of course yung mga talagang sabi nga masigasig nating kamanggagawa. And good morning din po sa ating mga kapamilya. Saan man po kayo naroon dito sa Bicol region or saan mang dako naroon. Kasi alam kong may po tayo, FB Live, mayroon tayong pwede pong makapanood ulit. So good morning, shout out po sa mga kapamilya natin. God bless po sa lahat. Nawa po ay ang araw na to ay talagang sabi nga, maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. And of course, good morning din kay Sir Stephen na nandito. Laging kasama po natin. So good morning, Sir. At of course, nawa po sa mga ito ay nasa mabuting kalagayan ang lahat para po sa programa nating ito ay yung araw, sabi nga, mas magandang simulan yung araw sa salita ng ating Diyos. So sa mga tagapakinig po natin, tayo po manalangin po muna sa pagpapatuloy po natin sa mga ito. Tayo po manalangin muna para po sa pagpapatuloy. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo, napupuri, pasalamat at dinadakil ang iyong pangalan. Muli po o Diyos, salamat sa pagkakataong ito na gamitin po muli Panginoon God ang iyong lingkod para makabahagi ng iyong salita Panginoon God. Muli po o Diyos, mapapurihan ka at maparangalan ka at sa lahat ng tagapakinig or nanonood man, I pray and ask God the Holy Spirit may speak sa bawat isa Panginoon God at ang pagkatukmo sa puso ng bawat isa Panginoon God ay marinig at patuloy Panginoon God na anyahan kang pumasok sa puso at sa buhay ng bawat isa. Salamat pa Ama, muli ang iyong salita ay patuloy Panginoon God gamitin Panginoon para ikaw Panginoon God ay patuloy na makilala ng mga tagapakinig ang manunod man. Salamat po Banal na Diyos sa iyong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So again, sa mapagpalang umaga, sa talagang pagpapatuloy po natin sa programang ito, nawa po sa buong maghapon ay maranasan natin ang biyaya ng Diyos at ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon sa buhay natin sa buong maghapon. Ano man po yung sabi nga
gagawin, trabaho man o kung ano man, ay nawa po ay samahan po tayo ng ating Panginoon. Ano po? So again, napakaganda ng umaga na tayo po ay pinagkatiwalaan pa ulit ng isang bagong buhay ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So sa umagang ito po, ang pag-uusapan po natin is, sabi nga po dito, ang pag-uusapan po natin, kasi sa mga nakalipas na araw ay maraming kabisihan, maraming ginawa ang siyudad ng Naga City, at ang karamihan sa mga nakalipas na araw talagang dinumugnat ang Naga City ng mga tao. Pero alam ko po na sana po ay talagang naunawaan yung tunay na pagsamba at tunay na yung talaga yung pananampalataya, hindi lamang po sa kung ano man na gawain o tradisyon, kundi talaga ay nasa puso, isa puso o kung ano man na talagang gawain, dahil alam ko ang Panginoong Diyos ay tumitingin po sa puso ng bawat isa, hindi naman po sa kung anong ginagawa natin, kundi tumitingin po ang ating Diyos sa puso ng isang tao. So mga ito po, ang pag-uusapan po natin ay ang sabi po dito, the heart of a true worshipper. Yung puso ng isang tunay na mananampalataya, tunay na mayroong sabi nga pagkatakot sa Diyos. Yung sabi nga or attitude ng isang mananampalataya, ng tunay na mananampalataya. So napakaganda po ng tatalakayin natin na nawa ay talagang bawat isa po ay magkaroon ng tunay na yung puso talaga ng tunay ng isang mananampalataya, hindi lamang po isang sabi nga nasa panglabas lang, kundi makitaan po ng Panginoong Diyos mismo ang puso natin bilang isang tunay na mananampalataya. So allow me to read ito po nandito sa banal na kasulatan sa Biblia po natin, sa Isaiah or Isaias Tagalog. Babasahin ko po sa Tagalog, isang verse lang po. Sabi po ng Isaias or Isaiah sa English ng chapter 29 verse 13. At ito po yung aanhin natin, babasahin ko lamang po. Sabi po dito, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ito po yung kunan natin, pero sana po makita po natin na yung ano ba yung heart, ano ba yung puso, ano ba yung attitude, ano ba yung dapat mayroon ng isang tunay na worshiper, or tunay na mananampalataya ng Panginoong Diyos. Sa umagang ito, patuloy po tayong nanalangin na sa mga tagapakinig po natin na siyasatin po natin ang mga sarili natin, kung tayo po ba ay tunay na mananampalataya or isa po tayo dito sa nabanggit na sinabi dito na sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. Sabihin, talagang by words lang, wala po nakalagay dito na by action, kundi by words lang or by sinasabi lang. Na ito, sabi nga po ng Panginoong Diyos dito na sa salita lamang, hindi sa puso kundi salita lamang, na nakikita ng Diyos mismo, nakikita po mismo ng Panginoong Diyos na sa salita lamang, sabi nga dito, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. Sabihin, nagpupuri ang mga taong ito sa salita lamang or by words lang, pero at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Nakakalungkot isipin na sa bibig, sa salita, at doon lang, hanggang doon lang yung nakikita ng Panginoon ng sabi nga ay ito yung mga taong ito, doon lamang niya nakikitaan ng paggalang, at sa paglapit nila sa Diyos, doon lamang sa pananalita. Isabihin, wala doon sa tunay na worshiper. At sabi po dito, subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso. Sabihin, may distansya, malayo ang kanilang puso sa kanila. Bagamat nagsasabi po na
ang mga taong ito ay nagpupuri, bagamat ang mga taong ito ay nagpapasalamat, bagamat ang tao ito ay, sabi nga po dito, gumagalang, pero ang puso naman nila ay malayo sa Panginoong Diyos. So napakalungkot isipin pag ganito po tayo, kumbaga sabi nga ay nagpapakitang tao lamang tayo sa iba, na makita lang tayo na nagpupuri, makita lamang tayo na ginagalang natin ang Diyos, pero ang Panginoong Diyos mismo, kinitingnan yung puso natin. So kumusta po tayo? Kumusta po ang bawat isa sa mga tagapakinig po natin? Kumusta po kayo sa pananampalataya natin sa Panginoon? So again, sa pagpapatuloy po natin sa pakikinig, patuloy po natin na tanungin yung sarili natin, or siya sa atin yung sarili natin, or assess natin yung sarili natin kung kumusta ka bilang isang mananampalataya. Ikaw ba ay kasama dito? Baka by words lang or by bibig lang, by mouth lang yung pagpupuri, pag-praise mo, paggalang mo sa Panginoon. Pero isa ka din dito sa nabanggit na, subalit inalayo nila sa akin ang kanilang puso. Subalit malayo ang puso natin. Sana po ay hindi po tayo dito, Pero salamat po sa Panginoon, dahil kung ikaw po ay nakikinig sa oras na to, kung sinasabi po natin sarili natin na tayo po'y mananampalataya, pero nakikinig ka sa oras na to, at sa mga naghahanap talaga ng tunay na, sabi nga, tunay na pananampalataya, So salamat po sa Panginoon, dahil alam ko na ang Diyos po mismo ang kumakatok sa puso ng bawat isa. Siya po ang nagsasalita sa umagang ito para sa inyo, na baka tingnan po natin sarili natin, that we praise Him, we worship Him, we give thanks to Him by only yung words natin. Sana po wala po dito, wala yung by words lang. Hindi sabi nga, sa bibig lang natin nakikitaan na tayo nagpupuri, nagpapasalamat. Kundi sana po hindi po tayo dito kabilang sa sinasabing inilayo nila sa akin ang kanilang puso. Napakalungkot isipin na malayo yung yung puso ng isang tao na nagpupuri sa Panginoon. Hindi po pwede yung ganong pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga po, hindi naman talaga yan tatanggapin ng Panginoon, yung pagpupuri at paggalang natin sa Kanya, kung by words and by mouth lang. Kundi ang tinitingnan po ng ating Panginoong Diyos ay yung puso ng yung laman ng puso natin. So bakit ba tayo nagpupuri sa Kanya? Bakit tayo nagpapasalamat? Bakit natin ginagalang ang Diyos? So nawa po sa isang teksto lamang na ito ay makita po natin sarili natin. Na sana po mas ma-assess natin, ako ba ay talagang mayroong tunay na puso ng isang true worshiper, o kaya sabi nga, tunay na mananampalataya. Dahil kung babasehan po natin itong sinasabi dito sa ating binasa, and sa last part nga sinabi po dito, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Isabihin, ayon lamang sa utos ng kung sino man, hindi sa utos ng Diyos ang kanilang paglilingkod, kundi hindi doon sa sabing pag-ibig talaga sa Diyos kaya tayo naglilingkod. Nawa po ay makita po natin muli ang ating sarili, na hindi lamang pinapakita natin sa tao na tayo naglilingkod, kundi wala man nakikita, may isang audience lang tayo dapat palagi habang tayo naglilingkod. Kung sabi nga sa programa nga ito, sabi sa biyahe sa pagkaaga, ay di mo alam kung may nakikinig or mayroon, pero isa lamang ang audience. Basta ang gawin mo, ang ginagawa lamang ng mga lingkod ng Panginoon ay magsalita at ipahayag ang salita ng Diyos. Kundi makita ng Panginoon na talaga yung puso ay mas mahalaga kaysa doon sa, sabi nga, utos lamang ng isang tao. Kaya tayo naglilingkod. Kundi naglilingkod tayo dahil yun ang nararapat
para sa Panginoon at dahil mayroon tayong pag-ibig sa Panginoon. Ano po? At dahil iniibig natin ng Diyos, tayo po ay maglilingkod sa Kanya. Ano po? So napaka ano po ng ating pinag-uusapan. Sabi nga personal talagang pangungusap sa atin ng umagang ito. Nga sana ay hindi lamang po sa puso, hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa salita, kundi makita po ng Panginoong Diyos mismo ang puso ng isang tao na kanyang tunay na mananampalataya. Ano po? So makita po sa atin. Wala man po makakita sa atin na tayo naglilingkod. Wala man po makakita sa atin na tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Ano po? Na ibang tao. Again, iisa lang ang audience natin palagi. Ang Panginoong Diyos. So mahalaga po yung puso ng isang tunay na mananampalataya. Hindi lamang po ito isang kung ano man na sabi nga ay pagpapakita sa tao, kundi ang Diyos mismo ay nakatingin sa puso. So kung alam niyo po yung kwento nga ni sabi nga ni David, ano po, si David ay sabi nang naghahanap ng hari or ina-anoint para magkaroon ng hari sa Israel or ang tiningnan ng mga tao, ano po, nung pipili ay yung mga matitikas. Ano po, tiningnan ng mga mag-anoint or magpipili na yung mga matatapang na para makipaglaban. Pero sino po yung pinili ng Diyos? Ano po? At ano yung tiningnan niya? Ano po? Ang tiningnan ng Diyos yung puso ng isang tao na mayroon talagang tunay na pananampalataya, ng tunay, sabi nga, true worshiper. Kundi si David, siya po yung naging hari ng Israel na inanoint para maging isang king. Kahit siya po ay isang paslit pa lang or bata pa nung panahon. Pero tiningnan ng Diyos ang puso. So napakahalaga ng isang puso, ng isang tunay na mananampalataya, tunay na worshiper sa ating Panginoong Diyos. Ano po? So, again, maraming salamat sa mga tagapakinig natin dahil alam ko na sa inyong pakikinig, alam ko nangungusap ang Panginoong Diyos. Ano po? So, sa pangungusap ng Panginoong Diyos sa inyo, ano po yung dapat nating gawin? Ano po? Alam kong narinig nyo yung sinasalita or sinasabi ng Diyos sa inyo. Ano po? Mahalaga po yung response natin. Ano po yung response na dapat natin gawin sa pagkatok ng Panginoon sa puso natin? Ano po, kung tayo po ay sabi nga nagki-claim na tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pero nandito po tayo sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako ginagalang. Sabi nga, nagsasayang lang tayo ng oras. Ano po? Nagsasayang lang tayo ng oras. Dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng bawat tao. Sabi nga, yung heart ng isang tunay na worshiper. The heart of the true worshiper. So, muli po, sa umagang ito, kung ikaw po ito na sa mga tagapakinig po natin, kung tinitingnan po yung sarili mo sa oras na to na ikaw ito, again, ang Diyos ay nangungusap po sa inyo. Ano po? Sa pagsiyasat po natin sa ating sarili at kung nakita po natin na ang ating buhay ay kasama dito sa sa teksto natin na binasa, ito po yung oras para itama po natin yung ating tunay na pananampalataya at itama po natin yung puso natin bilang isang true worshiper na hinahanap ng Panginoong Diyos. Ano po? Dahil hindi po tumitingin, again, ang Diyos sa ginagawa natin. Ano po? Tumitingin po ang Diyos sa puso ng isang tao, ng kanyang mananampalataya. Aanhin ng Diyos kung ano yung ginagawa mo, kung malayo naman yung puso mo sa Kanya. Ang importante sa Panginoon ay ang puso ng isang tao, puso ng isang tunay na mananampalataya. Ano po? So, sa pagsiyasat po natin sa sarili natin, ano po? At kung makita po natin muli ang sarili natin na tayo po dito, isa kasama tayo, ano po, or ikaw ito mismo
ito po yung panahon na kung saan ay dapat itama po natin yung ating pananampalataya. Itama po natin yung puso natin. Ano po, muli ay sabi nga, anyanyahan po natin ang Panginoong Jesucristo. Ano po, na pumasok sa puso natin. Ano po, pumasok at ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Kanya at gawin po natin siyang Diyos ng buhay natin. Gawin po natin siyang tagapagligtas ng buhay natin. Ano po, at ang banal na Espiritu ang mananahan sa puso ng isang tao, sa buhay ng isang tao. Ano po, yun po yung gustong mangyari ng Panginoong Diyos sa isang mananampalataya. Hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa pananalita, hindi lamang sa utos ng tao tayo naglilingkod dapat, kundi dahil sa binigay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? So, sa mga tagapakinig po natin, ako po ay palaging, sabi nga, dinadalangin palagi sa mga nakikinig, kung saan man po kayo naroon, ano po, saan man po kayo naroon, sa inyong mga tahanan man o kung saan man, sa sentro man o kung ano man, ano po, habang may oras pa po tayo, ano po, habang may panahon pa po tayo na lumapit sa Panginoon, anyayahan ang Panginoong Jesucristo na pumasok sa buhay natin, gawin na po natin. Ano po, dito po, sabi nga, anyayahan na po natin ang Panginoong Jesucristo na pumasok sa buhay natin at manahan sa atin ang banal na Espiritu. Ano po, para po tayo magkaroon ng tunay, yung puso ng tunay na worshiper o tunay na mananampalataya. Ano, so, again, ito po yung dalangin natin, ano, na tayo po sa bawat tagapakinig po natin ay talagang ano po sa puso natin. Hindi lamang nakikinig tayo, kundi yung puso natin ang ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano po yung sabi nga sa yung puso natin pag pinagkatiwala po natin sa Panginoon, ano, ang reward po ng Panginoong Diyos sa buhay natin, pag tinanggap po natin ang Panginoong Diyos, buhay na walang hanggan. Ano po, buhay na walang hanggan sa langit. Ano po, so yun po yung pangako ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Ano po, yun po ang pangungusap ng Panginoon sa Juan 3:16, kung sinasabi kung sino man ang manampalataya, ano po, pero hindi po basta manampalataya, kundi tunay na mananampalataya, yung puso ng tunay na mananampalataya, ano po, na nagtitiwala at magtitiwala sa Kanya, sa Panginoong Diyos. Sabi po doon, will not perish. Ano po, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ayun po yung pangako ng Panginoong Diyos sa atin ng mga mananampalataya, sa mga tunay na mananampalataya. Ano po? So, nawa po sa pagpapatuloy natin sa buong maghapon, ano po, patuloy po natin na i-seek ang Panginoong Diyos. Ano po, hanapin po natin ang Panginoon habang mayroon pa tayong oras, mayroon pa tayong panahon para makalapit sa ating Diyos. Gawin na po natin. Ano po, ito po yung desire ng puso ng bawat lingkod ng Diyos na talagang nagbabahagi ng salita ng Diyos, na habang may panahon pa, habang may buhay pa tayo, ano po, habang may buhay pa tayo, ipagkatiwala na natin ang puso natin sa Diyos, ang buhay natin sa Diyos. Ano po, kasi wala nang magagawa kung tayo po ay, sabi nga, wala nang buhay, wala na tayong respawn na magagawa. So sa lahat po ng ating tagapakinig, mga listeners po natin, so kumusta po? Kumusta po ang puso natin? Ano po? So again, ang pag-uusapan po natin, the heart of a true worshiper. Ang puso ng isang tunay na mananampalataya, ang puso ng isang tunay na may takot sa Diyos. Ano po? Sana po hindi po tayo kasama dito sa binasa po nating teksto. Basahin ko po ulit dito sa Isaiah 29 verse 13. Sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at bibig lamang nila
ako ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ano? So nawa po sa pag nagkaroon tayo ng sabi nga yung tunay na yung puso ng tunay na mananampalataya, kahit walang taong nakakita sa atin, tayo po ay magsaserve sa Panginoon dahil yun po yung bunga. Ano po, yung bunga ng isang tunay na mananampalataya. Yun po yung fruit na ibibigay sa atin. Yung response natin, we have only one audience. Ano po, one audience lang. Isa lang yung nakatingin lagi sa atin. Yun po ang ating Diyos. Ano man po ang ginagawa natin, ano po, we serve Him. Nakatingin po siya sa atin. Ano man yung ginagawa natin, nakatingin po ang Diyos sa atin. So again, muli po sa pagtatapos po natin sa bahang ito, nawa po ay makita po natin sarili natin na tayo po ay ipagkatiwala natin yung buhay natin, yung puso natin sa nag-iisang Diyos, at makita po sa atin yung tunay na worshiper. Ano po, hindi lamang po ipakita natin sa tao, kundi ipakita po natin sa tunay na Diyos na tayo po ay mayroong puso ng isang tunay na worshiper, tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa iyong salita sa mga ito, Lord God. Muli po Diyos, sa ipagkakatiwala Panginoon ang mga tagapakinig at ang mga manonood man, Panginoon, mamaya o kung kailan man, Panginoon, na kanilang ma-encounter, Panginoon, ang mga salitang Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Muli po, Diyos, salamat sa mga nakapakinig na yung salita sa mga ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa response nila, Panginoon. I pray and ask God that the Holy Spirit may touch their heart, Lord God, sa oras na to. At sa iyo, Panginoon, Lord God, pagkakatiwala ang kanilang buhay. Salamat po, banal na Diyos. Muli, samahan, Panginoon, Lord God, ang bawat isa sa buong maghapon at patuloy na Panginoon God, na mapaglingkuran ka, Panginoon, Lord God. At salamat po, Panginoon, sa radio station na to na yung ginagamit bilang daluyan ng iyong salita, pagpapala ng spiritual, Panginoon. Salamat po, banal na Diyos, sa iyong pagsama. Salamat sa patuloy mong pagpapala, Panginoon God. Muli po, Diyos, pagkakatiwala ko sa inyo, Panginoon, ang mga nakapakinig na iyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil hindi aksidente na narinig nila ang mga salitang ito, kundi ito yung panahon na kung saan itinalaga mo para mapakinggan nila, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon God, at mapagniyay-nilayan nila, Panginoon God, kung ang bawat isa man ay tunay na nananampalataya or pinapakita lamang sa mga tao. Salamat po, O banal na Diyos, muli sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan at patuloy na pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, salamat po muli sa lahat ng ating tagapakinig sa ngalan po ng Alliance of Ministries and Mitronaga Incorporated. Ito po ang iyong lingkod, John Mark Francis po. Susunod na po ang programang Kakampi News Network. So, God bless po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.